Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ay, grabe. Sa part ngayon ng administrasyon mga kabunyog, sa tingin ko dapat din sa administrasyon na matindi namang pinaglaban ni Mima Alicia ang administrasyon ni PBBM. Dapat ano rin, sa part ni Yussi Claire Castro, kahit hindi naman yan mainstream media, vlogger lang yan, pero nakita nyo naman ang kanyang mga vlogs, ang kanyang mga sinasabi, napaka loyalista nito sa Marcos. Napaka-loyalista nito sa administrasyon. Ako nga, hindi ko kiniklim na loyalista ako ng Marcos. Hindi naman ako loyalista ng Marcos eh. Ako, hindi naman ako loyalista ng administrasyon. Sinusuportahan ko lang yung mga patakaran ng administrasyon na sa tingin ko tama. Pero pinupuna ko yung mali. Pero ito si Mima Alicia, hindi yan. Talagang pro-admin yan, pro-Marcos yan. Hindi niya yan kinakaila. So sana naman, sa part din ng administrasyon, kay Yussi Claire Castro, makarating din naman, paki-recognize naman ng naging, itong naging laban ni Mima Alicia. Maaaring hindi tayo agree, ang iba sa atin, hindi agree sa estilo niya. Kasi may pagkapakipagbardagulan din yan si Mima Alicia eh. Totoo din talaga, medyo sa amin sa Bicol, ang tawag niyan, marara ang bibig. Alam niyo yung marara ang bibig? Yung marara, ano ba yung Tagalog ng marara? Yung matindi rin ang bibig niya ni Mima Alicia. Ano yan? Bardagulan style ang vlogging niyan eh. Kung ako, hindi nyo ako nakikitang nagmumura, hindi ako nagbabastos. Si Mima Alicia, may panahon talaga yan na pinatapatan ang DDS, bardagulan talaga. Kaya nga galit sa kanya ang mga DDS. Maaaring ang iba hindi agree sa style niya. Pero irespeto natin yung niya. At kung pagdating sa kanyang political standpoint, walang duda yan. Loyalista yan ng Marcos. Loyalista yan ng Marcos. Hindi niya yan tinatago. Ako nga, wala akong picture na kasama si BBM. Wala akong picture kasama si Lisa Araneta. Ako nga, hindi pa nakapunta ng Malacanang. Ako nga, hindi pa naka-attend ng mga patawag ng mga vloggers ng BBM. Kasi hindi naman ako loyalista eh. Pero yan si Mima Alicia, loyalista talaga yan. Pro-Marcos yan. So sana naman, Yussi Claire Castro, anuhin niyo naman. Kunting pahayag para sa katarungan kay Mima Alicia. Alam ko naman na ginagawa na rin ng PNP. Kita naman natin, nagbuo na ng task force eh. Pero yung mensahe naman galing sa inyo, Yussi Claire Castro, para lumakas naman ang ng mga pro-Marcos na vloggers, yung mga pro-Marcos na mga supporters. Kasi makikita nyo sa social media ngayon, grabe yung outpouring ng support, ng grief sa Kaya lang grabe rin talaga yung ng mga DDS, pambabastos. Pero sa mga pro-Marcos na vloggers, grabe ang support at pagdadalamhati, pagkalungkot sa nangyari kay Mima Alicia. Siyempre, sa part ng Malacanang, ayaw naman siyempreng sumabay pa dyan sa polarization na yan. Naunawaan natin yan, lalo si Yussi Claire Castro. Pero kahit man lang kahit man lang pagpapakita ng imbestigahan talaga ano bang nangyari diyan at mabigyan ng hustisya. Kasi hindi lang naman dahil pro-Marcos siya, hindi lang kahit hindi na sa ganun. Mamamayang Pilipino yan. Kailangan ng hustisya niyan. So yan mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin naman natin, sila Yussi Claire Castro naman may ginagawa na diyan. Siguro tinawagan na rin naman ng PNP, ang DILG na gawin ang lahat, hindi lang hayagan
Pero sigurado may ginagawa naman diyan. Kaya lang alam naman natin, ang ibang mga pro BBM vloggers, naghahanap sila ng ano, napapanood ko yung mga vlogs nila. PNP Chief Nartates, SILG Jun Vicrimulya, pinaglaban kayo ni Mima Alicia, ang administrasyon, pinaglaban ni Mima Alicia. Bigyan mo naman siya ng ano, bigyan niyo naman siya ng hustisya. Kaya ano, maunawaan naman natin. Unawaan naman natin yung ano, yung siyempre nalulungkot, naghahanap talaga ng hustisya ah, ang mga ano, vloggers na kaibigan ni Mima Alicia. Kami kasi ni Mima Alicia, hindi naman kami niya hindi naman kami nagkasama na ano. May isang activity yata na magkasama kami, yung impeach Sara, nandun yata siya noon. Ah, nandun siya, saka yung ibang mga pro-BBM vloggers. Kaya lang ako kasi, hindi naman ako kasama sa mga pro-BBM vloggers. May grupo sila nagme-meeting sila, minsan naiimbita sila sa Malacanang. Ako kasi hindi naman ganun. Hindi naman ako nai-invite diyan. Hindi pa ako nakatuntong sa Malacanang. Hindi pa ako nakapapicture kasama si BBM or si Lisa Araneta. Pero ako kasi, kahit hindi naman nila ako kilala, kahit hindi naman nila ako naiimbitahan or na ano, pag tama, tama. Pag mali, mali. O ganun tayo. Ganun tayo. Kahit naman ang mga pro-BBM vloggers, hindi din naman nila, alam din naman nila, si Enzo Recto, ano yan, independent-minded yan. Pinaglalaban niya ng administrasyon dahil sa tingin niya tama. Pero pag may mali rin ang administrasyon, pinupuna din niya. No? Ganun, alam nila ako niya. Nakasuhan na nga ako sa NBI. Inciting to sedition daw, di ba? Okay lang yun. Ewan ko kung na-dismiss na ba yun. Hindi naman ako pinatawag na uli. Ha? Okay, so yan mga kabunyog, mga kababayan, sana itong mabigyan ng hustisya si Mima Alicia. Yung binuong task group na nag-iimbestiga, sana gawin ito ang lahat at malaman talaga malaman talaga yung buong katotohanan diyan. At sa mga DDS naman, no? Ano naman, kunting respeto naman sa atin namang Pilipino, kultura naman natin 'yan. Pagdating na sa patay, ano tayo, kahit kaaway natin 'yan, kahit hindi tayo hindi tayo nagsasalita, hindi tayo nagpapakita ng iinsulto sa patay. Sana hindi mawala yung gano'n, Hindi mawala yung gano'n sa atin. Kahit man tayo masyadong polarized na ang politika natin, anti-Marcos, anti-Duterte, Dilawan, ah, 'yan, hindi 'wag mawala yung ating pagiging tao. Ah, hindi na tama 'yan, hindi na makatao 'yan, nawawala yung ating humanity, 'di ba, mga kabunyog, mga kabayan? Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,